Good evening mga kamista, welcome back po sa ating channel at medyo natagalan ang ating comeback. 2 buwan tayong hindi nakapag-vlog. Unang-una kasi nabisi tayo sa trabaho. Pangalawa, nagbakasyon din po tayo sa Pilipinas at pinuntahan ko rin po yung aking kapatid sa Japan. Binisita ko po siya roon at nag-stay po tayo sa Japan ng 10 days. At pumunta rin po tayo sa Pilipinas para bisitahin at kamustahin ang aking mga magulang doon. Matagal ko na rin po kasing hindi nakikita ang aking mga magulang, kaya umuwi po ako para magbakasyon at mabisita at makasama rin po ang aking mga magulang. Kasi more than 2 years din po akong hindi nakauwi at nakabisita. So mga kamista, pagpasensahan nyo na po at ako po ay matagal na nawala at medyo nawala sa circulation ng vlogging. Anyway, yung pagbabalik natin ngayon ay medyo controversial po yung pag-uusapan natin at nakakatawa dahil totoo po yung nakita ninyo sa title. Wanted na po, legit na wanted na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So babalikan lamang po natin ng konti yung mga naging drama. Hindi ko alam kung ito ay drama, comedy o circus nitong nakaraang linggo, sapagkat ito pong si Bato ay bigla na lamang pong sumulpot sa kanyang pagtulog ng 6 na buwan. 6 na buwan po kasi itong nagtago at hindi pumapasok pero sumusweldo. Di po ba mga kabista, nakakainggit at nakakasama ng loob, sapagkat ang dami nating mga kasamahan sa trabaho o mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho ng 8 hours, minsan 10 hours o 12 hours, walang overtime, and at the same time yung iba hindi pa nababayaran ng tama. Pero yung isang mama, nagtago ng 6 na buwan, sumusweldo, biglang nagpakita, gumawa pa ng kwento at gumawa pa ng eksena. Anyway mga kamista, tuloy tayo. So totoo po mga kamista, pag-usapan natin, Ronald Bato, isa ng fugitive. Siya po ay isa ng fugitive at legit po na siya ay pinapahanap na at nag-utos na po ang DOJ o Department of Justice sa NBI at saka sa police, sa PNP, na siya po ay dapat nang arestuhin sa utos sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Kung matatandaan po ninyo, si Bato ay naghain ng motion na kung pwede ay mabigyan ng TRO ang kanyang warrant of arrest dito sa Supreme Court. So mga kamista, ito yung usapin. Sinasabi ng mga kaalyado, kapanalig o mga nauuto nitong grupo ni De La Rosa na hindi naman daw po local court ang ICC, kaya hindi dapat sundin. Okay. So, ang paliwanag po natin dyan kasi ganito yan mga kamista. Ang ICC ay International Court. Ito po ay may miyembro po tayo ng ICC at lahat po ng mga bansa o karamihan ng mga bansa ay miyembro nito, kaya ito po ay International Criminal Court. Ito po ay may kapangyarihan na pag ikaw ay naging miyembro sa panahon na ikaw ay nakagawa ng hindi maganda, katulad ng kaso ni Bato de la Rosa na crime against humanity, habang ang Pilipinas ay miyembro ng ICC, ay sakop po ng International Criminal Court itong si Ronald Bato sa nagawa nilang kamalian. At mind po take note, isiping mabuti, bakit hindi pinayagan ng Supreme Court ang hinihinging temporary restraining order ni Bato sa kanyang arrest warrant ng ICC? Kasi ang dahilan po nun, alam ng mahistrado ng Supreme Court na mayroon po talagang jurisdiction ang ICC towards sa nagawang sa kaso ni Ronald Bato na crime against humanity. Kasi hindi naman tanga ang ating mga justices. Majority bumoto na hindi po pwedeng pagbigyan ang kanyang TRO kasi nga
ito ay nasa batas at pumirma tayo doon. So, maliwanag na legal, legit, at may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas para hulihin, para magkaroon na maging epektibo ang warrant of arrest kay Ronald De La Rosa Bato. So mga kamista, legit po ito. Mga an hour ago lamang po lumabas po yung order ng Department of Justice na inuutusan na ang ang ating PNP at ang NBI. So ngayon mga kamista, maliwanag na maliwanag din na itong sinasabi nitong abogado na si Cayetano Caldero, Senador Cayetano Caldero 10K, ay kasinungalingan din. Unang-una, kung sinasabi niya na jurisdiction, susundin lamang nila ang local court at hindi ang international court, ang ating Supreme Court mismo ang nagpapaliwanag at nagpapalinaw na ang batas ay meron pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at may karapatan sila na hulihin o ipaaresto itong si Bato de la Rosa. So, ibig sabihin lamang po mga kamista, mali po ang pinagsasasabi nitong si 10K Cayetano, itong baklang Cayetano na to na hindi raw po tungkol sa impeachment ang dahilan kung bakit nila kinudita itong si Tito Sen. Maliwanag naman itong 13 itong hudas na ito, talagang puro pro Duterte ito at ayaw lamang nilang matuloy ang impeachment. Kaya nga nila pilit inilabas si Bato. At mind it mga kamista, tignan nyo na lang ang ginawa nilang kalokohan. Ang sabi niya, ilalagay daw po ni Cayetano itong si Bato de la Rosa sa kanilang pangangalaga sa Senado. Pero gumawa sila ng eksena. Nagbaril-barilan, na pinabaril yung mga tuko o yung mga butiki sa kisame na may nagbabarena daw. Alam naman maraming lumabas na CCTV na puro kasinungalingan yung pinagsasabi ni itong talak na si Cayetano 10K Caldero. At itong kapatid niya ngayong araw na ito ay naman po, o ngayong bang araw to, kahapon, na may paiyak-iyak pa ni hindi man lang daw po sila kinamusta. Sabi nga ni Senator Lacson, paano mo naman kakamustahin yung mga senador na nandoon mismo sa Senado ng oras na yon, na sila ay nagtatawanan naman, nagkakainan, naka-Facebook live, at yung isa nag-selfie pa na nakadila. Ibig sabihin, walang threat. Ibig sabihin, walang komosyon talaga. Dahil ang lahat ay gawa-gawa lamang at kwento at mali nga lang. Maling-mali nga lang ang direksyon. Sana kumuha sila ng magaling na direktor para medyo lumusot na sana ng konti. Kaso palpak ang script, palpak ang ang eksena. Bistadong-bistado. Biruin nyo mga kamista. Kitang-kita sa CCTV, lahat ng pinagsasabi ni Cayetano puro kabaliktaran. Ito pa, may pagalit-galit pa si Cayetano nung araw na nilulusob daw. Sabi niya, under attack daw o was under attack ang Senado. At nung tinatanong siya, alam niyo po mga kamista, kitang-kita sa reaksyon at kilos ni Cayetano na siya ay nagsisinungaling at hindi niya kayang idepensa yung pinagsasabi niya. Kaya ginawa niya, pinagtatampal niya ang lamesa. Ganoon. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang idepensa ang iyong sinasabi, pound the table, bang the table para ka. Kumbaga sa nanduduro ka. Ganyan ang ugali ng mga abogado na hindi kayang ipaliwanag ang kanilang mga aksyon na ginawa. So anyway mga kamista, isa lamang ang gusto kong parating at ako'y natutuwa. Maraming salamat sa mga walang sawa na kumikilos para patunayan
na may mali talagang ginawa itong si Ronald Bato. Meron naman talaga. Kailangan lamang niyang papanagutan. Maswerte nga siya eh. Kailangan niyang patunayan ito. Pinibigyan siya ng chance. Samantalang itong si Digong at saka siya, yung mga kasamahan nila nung panahon na nagpapa-AJK sila, maraming itinumba. Sabihin na natin na adik. Dapat ba pag adik, barilin agad sa ulo? Dito nga sa Amerika o sa ibang bansa, kahit saan pa man, binibigyan ng chance na ang adik ay magbago. Nire-rehab, ginagastusan para maging isang produktibong mamamayan muli. Kaya itong maswerte itong si De La Rosa, si Bato. Kasi binibigyan pa rin siya ng chance na ipagtanggol niya ang kanyang sarili doon sa ICC court. Kailangan niya ng abogado. Siguro kaya ayaw pumunta ni De La Rosa sa ICC kasi mababawasan yung kupit nila, yung mga pinagkukurot nila o pinagpipipitik nila ng panahon na sila ay namamayagpag. Gastusin nyo yan. Ginawa nyo yung kalokohan na yan. Gastusin nyo yung pera na yan para ipagtanggol yung kalokohan ninyo. At saka, mga kamista, di ba, lagi nila sinasaba. Sabi niya, meron pa silang propaganda na, tay, kami naman. Ayun, samahan nyo. Kayo naman, samahan mo si Digong doon sa Dahig. Kayo ni Robin Padilla, isama mo yung bopols mong kapwa senador na naubod ng nuknukan ng kabubuhan at ginagamit pa ang mga Muslim. Alam niyo mga kamista, yan si Robin Padilla ay delikadong tao yan. Dahil kahit relihiyon, katulad niya si Cayetano, si Robin Padilla, mga relihiyon ginagamit nila. Kita niyo naman, ito si Robin Padilla, ang ginagamit yung mga Muslim. Mga Muslim na nanahimik. Dalawang klase lang ang mga Muslim na alam ko. Yung mga radikal na talagang na lumalaban at yung mga mabubait na mga Muslim. Pero wala akong nakilalang Muslim na katulad ni Robin Padilla. Kasi po si Robin Padilla ay isang peking Muslim. Maraming galit dyan. Nakikita ko nga sa social media, mayroon pang babae, pinagmumura yan eh. Ang sabi, hindi raw totoong Muslim, isa siyang peking Muslim. Biruin mo kababaeng tao na Muslim, hinahamon niya ng suntukan si Robin Padilla. Patunayan daw niya na talagang siya ay totoong Muslim. Alam nyo, mga kamista, walang tira yan si Robin Padilla nung nakulong sa Muntinlupa. Iyan ay nagtago sa saya ng samahan ng mga Muslim sa Muntinlupa. Noong panahong iyon, ay hindi naman talaga mahilig sa gulo ang mga Muslim. Sila ay hindi madalas makasama sa kaguluhan o rumble diyan sa Muntinlupa. Ang nagtitirahan talaga noon yung mga Batang City Jail, yung mga OXO, yung mga komando. Kaya itong si Robin Padilla, hindi siya umanib doon sa grupo na yun. Kasi kahit matitigas yun, alam niya, pag nagmiyembro siya doon, kailangan niyang tumira. Kailangan niyang patunayan na siya ay matigas din. Hindi niya kaya yun. Hanggang panduduro lang yan eh. Hanggang bunganga lang din niya si Robin Padilla. Hanggang pag-arte lang yan. Kaya ang ginawa niya, nag-Muslim-Musliman siya. Kunwari, seryoso siya na siya ay maging Muslim. Pero hindi, ginamit niya lang ang mga Muslim. Kaawa-awa naman yung ating mga kapatid na tunay na Muslim na ginagamit ni Robin Padilla hanggang sa ngayon para sa sarili niyang interes. Pero ang katotohanan, siya po ay hilaw. Hilaw na Muslim yang si Robin Padilla. Nako po, Robin, sana naman, hintay mo na rin. Mukhang susunod ka rin kay Bato. Anyway mga kamista, maraming salamat. Hanggang dito na lamang muli. Magsisimula po ulit tayo ng vlogging. Babatikusin natin at pupunahin natin itong mga nasa lipunan natin o nasa politika natin na walang ginawa kundi mag-umarte, magdrama. Akala mo nasa shooting lang sila o may pelikulang ginagawa. So maraming po salamat mga kamista. Hanggang sa muli. At ako po yung natutuwa. At ito pong si Bato ay talaga nilabasan na ng order na siya ay dapat nang arestuhin ng NBI at ng PNP. So, yun nga lang po. Sa tingin ko sa mga panahong ito ay medyo malabo pong makita. Ewan natin kung totoo yung sinasabi ni John Vic Remulla na lagi daw po niya itong minamanmanan at alam niya kung saan ito naglalagi. So, ngayon patunayan mo John Vic Remulla na talagang minomonitor mo ko na ang whereabout nitong si Bato. Kasi
mukhang mahina ka din. Anyway, mga kamista, thank you very much muli. Maraming po salamat sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. Huwag po tayo magpaloko sa isang Robin Padilla na ginagamit lamang ang relihiyon ng mga Muslim. Mga kamista, maraming po salamat. Thank you very much. Hanggang sa muli. Huwag niyo pong kakalimutan ang ating yung ating tawag dito, yung ating adhikain na makatulong sa ating kapwa. Lalo na po doon sa mga sa ating advocacy na makatulong sa mga abandoned child. At meron po akong video na ipapalabas sa susunod, yung pong ginawa nating nagpagbibigay natin ng konting tulong noong umuwi po tayo doon po sa isang ampunan sa Las Piñas na pinuntahan po natin. Yun po yung dati ko nang pinupuntahan. So ipapakita ko po sa inyo at kung meron po kayong kung interested po kayo diyan sa malapit sa lugar na yan ay ipapakita ko naman po sa inyo yung yung address at telephone number. Pwede po kayo dumirekta sa kanila. Maraming po salamat at hanggang sa muli. Assalamualaikum mga kapatid nating Muslim sa Mindanao.